Hi, this is your Professor Next Door, and for our video sa araw na to, we are currently celebrating the birth anniversary of Dr. Jose B. Rizal, our national hero. At nandito tayo ngayon, papunta tayo sa Rizal Park. Of course, ang Rizal Park ay ang isa sa mga popular places dito sa Manila, and dito nga matatagpuan ang monument ni Rizal that will really establish yung kanyang pagiging isang national icon and national hero. So samahan nyo ako as we tour around Rizal Park at tignan natin ano yung mga historical sites doon and markers na pwede natin kapulutan ng information about Dr. Jose Rizal. Dito tayo naglalakad sa Ross Boulevard, and may man nakikita tayo ng mga tao na papauwi na sa trabaho, and medyo busy na rin yung Ross Boulevard. Marami na yung volume ng sasakyan dahil late in the afternoon na nga. So, meron din tayong mga nakikita rito na joggers or mga nag-exercise. Kagaya ko tuwing late afternoon, I really spend time para makapag-exercise para maintain natin yung ating fitness goals. Samahan nyo ako while we explore around Rizal Park. So kapag nandito kayo sa Rizal Park, ang una nating makikita ay yung ating malaking flag dito, gaya nga nung nandun sa ating previous vlog na napakita natin doon. Itong flag na to ay isa sa mga malalaking bandila na makikita natin sa ating bansa. And let's try to look ano ba meron dito sa marker na nandito. Ito na yung start ng ating walking tour sa Rizal Park. So dito sa historical marker, nandito nakalagay yung First Congress of the Republic of the Philippines. Ayan. And then 1946 to 1949. Okay. And then House of Representatives nandito rin. Okay. So moving forward, punta tayo kaagad dito sa monument ni Dr. Jose Rizal as the main highlight ng ating pagbisita sa Rizal Park. So maraming mga nagpapapicture, maraming nagpipicture, and then of course maraming namamasyal talaga dito lagi sa Rizal Park dahil very popular place dito sa Manila. Isa sa mga masasabi natin about sa Rizal Park or dito sa monument ni Rizal is that kung titignan natin, it's really against his wishes na malibing sa isang kagaya nito napaka-grandiose na monument dahil sa huling habilin ni Rizal sa kapatid niya bago siya barilin ay gusto lang niya simpleng libingan lamang na mayroong fence, simpleng fence, and then cross na may nakalagay ng kanyang inverted na initials, and then actually ang wish niya ay malibing sa Paang Bundok or doon sa Manila North Cemetery. But of course, plans have changed dahil Jose Rizal became a national hero. So let's continue our walk. So nandito tayo ngayon sa spot kung saan daw binitay yung tatlong paring martir na si Jose Burgos, Mariano Gomez sa Jacinto Zamora noong February 17, 1872. So sila yung tinatawag natin na gumbursa. So ang tanong, ano ba yung connection nito kay Jose Rizal? Aside from being at the same place kung saan sila na-execute, but titignan natin ang gumbursa ay ang isa sa mga naging inspirasyon ni Jose Rizal para isulat niya yung El Filibusterismo, isa sa
dalawa niya na masterpiece. And of course, ang Gumbursa rin ang nagpabago sa isip ni Dr. Jose Rizal sa kanyang pananaw ukol sa mga Espanyol. Alam naman natin na sinasabi ni Dr. Jose Rizal noon sa kanyang naging sulat na muntik na siyang magpare, ngunit dahil sa nangyari sa Gumbursa ay mas nagkaroon siya ng ibang perspektibo tungkol sa pamamalakad ng mga Espanyol dito sa Pilipinas at kung ano yung pagbabago na kailangan gawin. Tuloy tayo sa ating paglalakbay dito sa loob ng Rizal Park. Dako naman tayo ngayon papunta sa lugar kung saan itinuturo na lugar kung saan naman binaril si Dr. Jose Rizal. So doon naman tayo papasyal. Samahan niyo ako. Ito yung execution site ng Dr. Jose Rizal. So, ang tawag dito sa lugar na ito noon ay Bagong Bayan, but of course dahil sa ginawa na itong memorial for Jose Rizal, this is now called Rizal Park. So ito yung description. Bubungad sa atin dito pag pasok sa paglalakad ay yung Mi Ultimo Adios or My Last Farewell na sinulat ni Jose Rizal bago siya pinatay. Inipit niya daw ito, siningit niya sa lamp na or sa stove na binigay sa kanya, na isinuuli niya bago siya napatay. So ito yung execution site ni Dr. Jose Rizal. So mayroong tayong makikita rito na diorama or mga statwa na I think this is made of some metal components. So ito pinapakita dito yung iba't ibang stations ng execution ni Rizal. Yan, ito, chinecheck dito sa statwa na to, makikita natin ay chinecheck ng military doctor yung pulse ni Dr. Jose Rizal at sinasabi nga nila na ito yung actual execution site, and then ito yung depiction ng execution ni Jose Rizal. Ayan. Actually, nung bago patayin si Jose Rizal, he requested na wag siyang lagyan ng takip sa ulo, kasi usually ang mga binibigti or yung mga pinapatay through execution, whether it's hanging or by firing squad, tinatakpan yung ulo. But napagbigay niya request ng Jose Rizal na to, pero yung request ng Jose Rizal na baralin siya habang nakaharap sa firing squad, it was rejected. And afterwards, nung Jose Rizal ay tinamaan ng bala, siya ay bumagsak at pinilit niyang humarap. Kumbaga, pinilit niyang bumagsak na nakapaharap. At nilapitan siya nung namuno sa firing squad, yung komandante ng firing squad, at binigyan siya ng tinatawag natin na tiro de gracia or mercy shot. So ayan yung depiction ng execution ng Jose Rizal. And then ito pa yung ibang mga stations ng last portraying yung last execution, yung last days ni Jose Rizal, last hours ni Jose Rizal. Okay, so tuloy lang natin yung paglalakad natin. So nakikita natin dito may flag ng Pilipinas, and
may flag ng Germany na nakalagay dito sa kasalukuyan dahil ang alam ko ay may bumisita na contingent ng officials ng gobyerno ng Alemanya or ng Germany. Isa sa mga makikita nyo rin dito na bulaklak na gusto kong i-share sa inyo ay ito. Ayan. These flowers are called forget-me-not. And believe it or not, meron tong connection kay Dr. Jose Rizal. If you will read yung kanyang poem or tula na Flowers of Heidelberg, nabanggit niya rito yung bulaklak na forget-me-not, na isa sa mga nagpapaalala daw sa kanya na sinisimbolo ay yung pagpapaalala sa kanya nung bansa natin habang namimiss niya, parang naho-homesick siya habang siya ay nasa Germany at naalala niya yung Pilipinas. So tuloy lang tayo sa paglalakad natin. Very popular ang Rizal Park mula pa noon eh, no? So siguro yung mga batang 90s dito siguro medyo nagkakaedad na tayo ngayon, but I'm sure once in a while nagmasyal kayo dito as a family dito, di ba, ng Pasko or holidays, talagang pipiknik. Siguro isa yun sa mga nakakamiss din yun. And buti na lang at nandito pa rin yung Rizal Park para mapuntahan pa rin tayo na park historical, at the same time nakakatulong para makarelax tayo. Ito yung Chinese garden, I think. Although this late in the afternoon, pasarado na siguro, kaya baka hindi na rin sila nagpapapasok. But anyway, maganda dyan sa loob. Maraming mga ornamental plants. And siguro ano ba ang connection ni Jose Rizal with China? Siguro sabihin na natin at that one point, Jose Rizal lived in Hong Kong. Nakapunta siya ng Hong Kong. And nag-conduct din ng clinic sa Hong Kong. Next stop naman natin, dito tayo sa isa sa mga laging pinupuntahan na area dito sa Rizal Park. Yung kanilang dancing fountain. So, aside from the dancing fountain, makikita nyo rito may mga notable na personalities sa ating history. Just like this one. Sa kabilang side ng park, meron din doon na mga ganitong mga bust ng mga notable na mga Filipinos or mga tao na nabuhay din na ka-contemporary ni Jose Rizal. So ikot lang tayo dito. Gregorio Aglipay. Lapit tayo sa fountain. Dancing fountain dahil sumasabay doon sa background music. Maganda itong tignan tuwing gabi, madilim na dahil may pailaw din. But, we are here late in the afternoon but still nakaka-relax na magpunta rito. At may mga upuan din naman. Kung maabutan ninyo na weekend, pwede kayo dito pumesto, or kung may dala kayong mat or sapin, pwede kayong umupo sa grass. Maraming mga families talaga dito enjoying their time together. Dito naman sa makikita natin ay
ang Japanese garden. Of course, siguro sa mga nakakaalam ng kasaysayan ni Jose Rizal, may connection si Jose Rizal sa Japan dahil nakapunta rin siya dito, and he almost married yung isa sa mga naging tuturing natin na girlfriends ni Jose Rizal, si Seiko Sui or si Jose San. But hindi nag-materialize yung gusto sana ni Jose Rizal to settle down with her kasi ayon sa kasaysayan, mas naig daw yung nagustuhan ni Jose Rizal na matupad yung kanyang tungkulin para sa bayan at makabalik sa Europa. So, sige, let's continue. So, sinasabay natin sa ating pag-exercise to. Ginagawa natin. So, of course, syempre yung walking is one of the best form of exercise. Hindi masyadong intensive, and at the same time less yung chance na maaksidente tayo unless talagang minalas tayo na matalisod, madapa, mahulog, whatsoever. But walking has been really helpful for reducing my weight and then maintaining good health. So tuloy-tuloy tayo. Meron dito parang pinagsama-sama ng mga poste ng ilaw, no? So it creates a somehow aesthetic design. Siguro ito na lang to sa mga isa sa mga bago na nakita ko dito nung bumalik ako dito. So anyway, let's continue. I had been visiting Rizal Park for many times now, whether I'm alone, with a friend, someone special, and with family. Siguro ang hindi talaga mawawala dito sa Rizal Park ay yung kasayahan na makahanap ng space kung saan pwede nating makasama yung mga mahal natin sa buhay, no? At makakita ng something na somehow maglalayo sa isip natin sa very busy streets ng Manila or ng city life, di ba? Hopefully itong Rizal Park ay mapatuloy na ma-develop at ma-maintain pa para magkakaroon talaga ng go-to na park ang mga tao at maging symbol talaga ng tourism dito sa Pilipinas. Actually, madami naman talaga magandang puntahan dito sa Pilipinas, pero at least dito sa Manila, can't miss out dapat ang Rizal Park. Ano meron dito? Philippine-Korean soldier monument. So it might be has something to do with the alliance of the Philippines during the Korean War in Korea. And then ito bago, I think. And then meron ding space for may benches na covered, and then for sure meron dito mga binibentang pagkain or coffee. So ikutan na lang natin to. And let's see kung ano meron. So this is a map relief. I think these are the places that in Europe napuntahan mo si Rizal. Actually, meron din ginawa na similar sa ganito si Jose Rizal while he was in Dapitan. Kasama niya yung kanyang paboritong guro na pare sa Dapitan na ginawa nila tong map relief na to ng Mindanao nung sila ay nasa Dapitan.
So susunod naman natin sisilipin dito yung tinatawag na Rizal Fountain. Yan. Dating nasa tahanan ni Pastor Carl Ulmer sa Wilhelmsfield, Aliman, kung saan tumira si Jose Rizal. So ito yung fountain daw na sinasabi. So most probably this is brought here as a remembrance for the connection of Jose Rizal with a Germany. Ayan. So papatapos na tayo sa ating walking tour. Pabalik na tayo dito sa monumento ni Jose Rizal bilang pagsasara ng ating walking tour dito sa Rizal Park. So kung tatanungin nyo ako, sulit pa ba na pumunta rito sa Rizal Park? Lalo na ngayon na talagang we are really craving for green spaces, open spaces, or parks. Mga ganyan. Nasabi ko, definitely, sulit pa rin talaga. Despite sa napakarami ng changes na nangyari sa park, sa bansa natin, and of course, sa pagtingin kayo sa Rizal, sabi ko pa rin na sulit pa rin. And of course, dapat huwag natin din kakalimutan na once in a while ay alalahanin at pasalamatan yung ating pambansang bayani. Dahil, syempre, malaki ang sakripisyo na ginawa ni Jose Rizal at yung mga bagay na nagawa niya para sa Pilipinas na sana ay huwag natin kalimutan bilang mga Pilipino. So yun lamang po. Muli, ako po ang inyong professor next door na lagi nagsasabi na take care of yourselves and take care of each other. Have a great day.